Ang panguhuli po namin ay para po sa disiplina ng ating mga kababayan na dapat po sumunod sila sa traffic rules for safety and para po walang chaos sa kalsada. Pagbabalik disiplina sa mga motorista. Ito ang isang dahilan kung bakit hiniling ng Metropolitan Manila Development Authority na muling payagan ng Korte Suprema na ipatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa datos ng MMDA, umabot sa higit 800,000 traffic violation na naitala ng MMDA mula na maglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court sa NCAP noong August 2022 hanggang April 2025. Yung ating pong mga kababayan nung nalaman na nila na wala na pong Big Brother na nakatingin sa kanila at walang nakikitang enforcer sa ground, ay malaya silang nagbabiolate at nagre-risk. So with the imposition po ng NCAP, inaasahan po namin na bababa ito. Nandito tayo ngayon sa loob ng MMDA Metro Base Communication and Command Center na kung saan minomonitor ng mga tauhan ng MMDA ang kuha mula sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila. At dito, mayroong AI camera ang MMDA na kung saan automatic na kinukuhanan ng litrato ang isang motorista na lumabag sa batas trapiko. Well, real time nire-review eh. Pag na-capture ng AI, right there and then meron po tayong mga personnel, particularly yung mga in-employ natin na deaf mutes, to review yung pong na-caught ng AI na violations at ini-invalidate nga po nila. Like kanina nga po, meron pong mga instances na na-capture ng AI yung mga ambulance na dumadaan sa busway na allowed naman sila. So, pag ganun po, nire-reject kaagad. Batay naman sa tala ng MMDA, alas 12 pa lang ng tanghali kanina, nasa 479 na ang validated traffic violator ang nakuha na ng larawan dahil sa iba't ibang paglabag sa batas trapiko. Tiniyak naman ng MMDA chairman na hindi sila magiging strikto sa pagbibigay ng notice of violation lalo na kung dahil ito sa kanilang pagkukulang. Pero again, case-to-case basis po yan. Kailangan namin i-analyze yung mga ganyan. Like, sinite ko nga as example, yung Commonwealth, medyo nawala yung mga signages, yung road markings dahil nga po nag-aspalto ang DPWH dahil ni-repair po yung mga kalsada dyan na naapektuhan ng construction ng MRT. So, yung mga ganun po ay i-address naman po namin kaya wag po mag-alala yung ating mga kababayan. Nilinaw din ni Artes na walang magiging penalty o interes ang multa ng violation kung hindi ito nabayaran agad dahil na rin malinaw sa kanila na sa mail nila ito pinapadala kaya maaaring magtagal. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.